sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hana mula dito sa bayan ng Rizal. Na-discover ko po ang programa ninyo dahil kay Lola. Masugid na tagapakinig ninyo si Lola. Tungkol po sa kanya itong sulat ko sa inyo. Baka po sakaling sa pamamagitan ng pagbabahagi ko, may mapulot na aral ang mga listeners ninyo. Si Lola po kasi ang nagturo sa akin na pwedeng maging tunay na kapamilya ang isang taong hindi mo kadugo. Ganito po kasi, maaga po akong nabiyuda. Halos sa kakakasal lang namin at wala pa kaming anak nang bawian ng buhay ang asawa ko. Nahirapan akong tanggapin nung simula. Hindi ko alam kung paano itutuloy ang buhay dahil sa isang iglap, nawala hindi lang ang taong mahal ko, kundi pati ang mga plano naming dalawa. Laki sa lola ang asawa ko. Tumira kami sa lola niya pagkatapos naming ikasal. Akala na marami, iiwan ko na si lola dahil wala na ang asawa ko. Hindi ako umalis. Matanda na kasi si Lola at kahit may mga kamag-anak pa, wala nang maaasahang mag-aalaga sa kanya araw-araw. Dahil work from home naman ako, nagawa kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang pag-aasikaso kay Lola. Hinahanda ko ang lahat ng mga pangangailangan niya. Sinasamahan ko siya sa check-ups niya sa ospital. Kapag kinukulang ang pensyon niya, dinadagdagan ko para mabili lahat ang maintenance medicine niya. Sa tuwing inaalagaan ko si Lola, parang naipagpapatuloy ko ang pagmamahal ko sa asawa kong yumao na. Ang masakit lang, may mga kamag-anak at kaibigan si Lola na nagduda sa intensyon ko. May mga nagsabing umaasa daw ako sa mana. Masakit kasi habang pinagdududahan nila ako yung nagpupuyat sa pag-aalaga kapag may sakit si Lola. Ako yung gumagawa ng paraan kapag kinakapos para matustusan ko yung mga pangangailangan niya. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod ko, hindi ako nagsalita. Wala din akong inaasahang kapalit. Nang mamatay si Lola, nakaranas ako ng matinding lungkot. Nasanay na ako nakasama siya kaya damang-dama ko ang pagkawala niya. Nalaman ko na bago siya pumanaw, ipinangalan niya sa akin yung buhay niya or bahay niya na tinitirhan namin. Kahit may nagsasabing deserve ko yun, hindi ko kinuha ang bahay. Nilipat ko ito sa mga anak ni Lola dahil para sa akin, yun ang tamang gawin. Iniwan ko ang bahay at lumipat sa isang maliit na apartment. Ilang taon na ang lumipas pero namimiss ko pa din si Lola. Tuwing undas, umuuwi pa din ako sa dati naming barangay para dalawin ang puntod ni Lola at ang asawa ko. Sa tuwing dinadalaw ko sila, pinapaalala sa akin na ang pinakamalaking biyaya sa buhay ay hindi nanggagaling sa material na bagay. Nararamdaman ito sa katahimikan ng puso dahil alam mong minahal mo ang isang tao ng totoo hanggang sa pinakahuling araw niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Hana. Nicole Ayala, tatanungin kita. Kukunin ko yung bahay. Hindi mo
mo pa itinatanong, may sagot na ako. Yes, kukunin ko yung bahay. Sa akin kaya pinamana. At lagi natin tatandaan, iba-iba pala kasi talaga ang mga tao, no? Ikaw. Hindi, ako kukunin ko rin Ako din. Hindi ko Kasi- naman pinilit eh. Hindi kasi Oo. unang-una, may rason yung matanda kung bakit iiwan sa'yo eh. Correct. Kasi alam niya Alam niya na yun maaalagaan mo. Oo. Hindi na dun sa dahil deserve mo dahil inalagaan mo siya in her last few days on earth. Oo. It's really more of dahil pinakita mo nga yung pagmamahal sa kanya, she knows na itong bahay na ito ay mapapangalagaan mo din in the same way na tao nga na pangalagaan mo, Oo. bahay pa ba? At saka naramdaman nung matanda na ikaw lang siguro yung nagparamdam sa kanya ng pagmamahal na yung sarili niyang anak, hindi siya siguro binibisita, hindi namin alam Hindi namin alam yung kwento. Pero- Imbento lang kami dito. pero kung Oo. gagawa yung matanda na gano'n na ipamana sa'yo, ibig sabihin, she trusted You talaga. so much. Oo. Ganon. Kaya lang iba-iba yung tao Oo, eh. iba-iba yung Huwag ka tao nang eh. huwag ka nang magalit sa amin Oo. kasi nanggagaling po kami dun sa pangarap. Ito na naman, babalik na naman ako sa pangarap ko. Alam mo dati ini-imagine namin na sa balang araw may magpapamana sa Oo, correct. Alam mo, hindi ko man yan makukuha sa mga kamag-anakan ko dahil sure na ako na wala silang pinamana sa akin generational wealth. Sure ako na ang pinamana nila sa akin, mga sakit, Ayan. ganyan. Mga kung anik-anik, ganyan. So, umaasa na lang ako na merong tambalanistang lolo o lola na nung sila ay nabubuhay pa, Oo. ang tanging nagpasaya sa kanila ay ang tambalan. Tama. Tapos papamanahan nila ako ng alahas, ganyan. Huwag ng bahay. Oo. Alahas na para mabilis mabenta. Daling ko kay Mayat de la Rosa, Fine Jewelry. Tama. Benta ko sa kanya kasi Correct. bumibili sila ng gold. Tama. Oh. Ganon na ka-specific yung utak ko na merong lolo o lola na tambalanista na bago sila mamatay, tayo na yung pinapakinggan. Tapos tayo talaga yung nagtawid sa kanila, Oo. sa kanilang mga kalungkutan. Tapos papamana nila yung mga ginto nila sa atin. Ako nga iniisip ko Oo. dati na siguro baka ampun ako, talaga mayaman yung mga Ayan, magulang ko. alam mo, yan din Tapos yung- kukunin nila ako. Oo, isang araw, no? Parang sasabihin sa'yo ng nanay at tatay mo, anak, gusto naming sabihin sa'yo na Oo. anak mayaman ka talaga. Wow! Thank you, Lord! Hanggang pangarap na lang. Kaya nga hindi mo pa tinatanong sa akin, may Oo. sagot na ako kaagad. Kung sa akin nangyari yan na ipinamana sa akin yung bahay, tatanggapin ko ba? Oo naman! Kasi sa utak ko, hindi ko talaga, tatanggapin ko talaga Bakit yon. ko naman tatanggihan? Oo. Grasya yan. Hindi ko naman yan hiningi. Hindi ko yan pinilit. Hindi, that's Oo. paying respect din dun sa Oo, kagustuhan dun sa ng matanda. kagustuhan. Oo. Oo. Kasi may reason talaga kung bakit pinagkatiwala. Ikaw, di ba, kung may ibibigay ka, kahit damit, na yung sobrang dear sa'yo, kung minsan, hindi mo siya basta-basta ibebenta o Yeah. ibibigay mo siya sa taong alam mong aalagaan niya. Oo. Tingnan mo. Ikaw Oo. eh. Hindi mo kinuha eh. Lumipat ka tuloy sa maliit na apartment. Rumerenta ka pa tuloy. Nakaw! Minsan Ayan. din eh. Wala. Charas. Well, kung minsan Pero kasi, kanya-kanya kasi naman oo, yan. kung minsan kasi yung purpose din natin, kung possible hindi ko sinasabi ganito na para mas iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao para walang masabi sa akin, di ba? Ganun So, talaga. yun yung mga Yun naman talaga eh. Feeling ko yun talaga yung rason. Hindi dun sa, hey, you naman deserve Kemerut. Wag na tayo dun. Oo. Huwag mo kami lokohin, te. wag tayo maglokohan dito. Ayaw mo na may masabi yung iba. Kasi Oo. nabubuhay pa nga si Lola, may sinasabi na sila. Oo. So, hindi imposible, lalong-lalo na, 'di ba, na mako-confirm nila yung mga haka-haka nilang naghihintay ka lang ng mana. It's really that. Oo. 'Di ba? Ano sasabihin nila na totoo nga. So, dahil gusto ko patunayan na hindi totoo, hindi ko tinanggap. Oo. Pero very good ka rin naman doon sa part na Oo. yun. Sayang lang. Oo. Kabibilang kami nangangarap na mapanamanahan. Oo. Kaso ang napamana sa amin, lupa sa kuko. Di ba? So, between practicality and pride, tingin ko mas sumipa yung pride. Kasi unang-una, kung para wala sila masabi, ang pwede mong gawin, kunin mo yung bahay, ibenta mo, and then, Tapos ipaghati-hatiin. bigyan mo pa rin sila. Mga pala desisyon tayo, Jex. Hindi naman tayo pinamanahan. Palibasa Masaya- mga frustrated na pamanahan. Sorry na, Hana. Sorry, Hana. Mga Frustration kasi namin frustration kasi namin yun eh. Isipin mo, nangangarap ako na may tambalanistang Oo. matanda na magpapamana sa akin. Tapos si Diego nangangarap na may Ampun. magsabi sa kanyang ampun lang siya at anak mayaman talaga siya.
Doon kami nanggagaling. Kaya ito yung mga naiisip namin na, hay nako, pride mo yan. Sana binenta mo yung bahay, pinaghati-hati sa mga para wala talaga silang masabi. Oo. Ang maganda lang dito nakikita ko, wag na tayo mag-focus dun sa kila Lola and everything that happened. It really shows that different people, different backgrounds, different point of view. Aha. 'Di ba? Hindi natin talaga pwedeng isang pagpapaalala na hindi natin pwedeng ipilit yung opinion natin sa isang tao. Kasi yung taon yun may sarili ding opinion base din sa kinalakihan niya. O tingnan mo kami ni Jegs, lumaki kaming salat, 'di ba? Lumaki kaming parang hirap na hirap. Kaya tuloy, basta pa magbigay sa amin ng ganyan, tanggap agad. Tama. Eto, siguro baka hindi naman siya lumaking salat, okay lang talaga siya or kalmado lang siya sa life, wala siya masyadong Maganda yung trabaho. Maganda naman yung trabaho niya, okay naman din ang lahat, 'di ba? Kaya iba din yung interpretasyon niya. So different people, different perspective, different opinion. So magkaiba man ang opinion natin, magkaiba yung perspective natin, pero tingnan natin yung common denominator dito. Which is Sa sarili pa rin. 'di ba? Balik sa sarili. Ang selfish pa rin Ayan. Tayo Totoo. gusto natin kasi syempre para sa sarili natin. Din para sa Si para Hana, walang sabihin sa para kanya. walang sabihin. So para sa sarili pa din. rin. Oo. Ganon. So yun yung Yun din ang isang katotohanan, 'di ba? Na tunay pong makasarili po talaga tayong correct. lahat. Oo. Alam talaga natin 'yan Ayan. na lumalabas at lumalabas 'di ba? Well, feeling ko natural lang sa tao yung ganon. Normal siya. Normal siya. Human nature 'yan eh. Kaya nga to think of yourself. Oo, kaya nga first. pag nalagay mo sa isang tao sa isang sitwasyon na na self-preservation ka agad ang gagawin. Correct. 'Di ba? Sa isang sitwasyon na yung pressure. Nakalimutan niya iba yung sarili ka agad, self-preservation ka agad. Kaya nakakatuwa yung mga yung parang nagiging automatic reaction nila is yung tutulungan agad yung iba. Oo. Kasi ang normal, which is hindi Oo. naman din masama, 'di ba? Is yung you protect yourself. Oo, unahin mo yung sarili mo. Oo, unahin mo muna yung sarili So mo. nag-iiba yung perspective yan pag nanay ka na. Ayan. Correct. Pag magulang ka na. Nagiging kahit papaano selfless ka Oo, na yan. kasi you're responsible for another human Oo. being, mga ganun. Pero yung pinaka-default talaga natin, sarili natin yung sarili unahin talaga natin. natin yung iniisip natin, Yun. 'di ba? At tulad ng mga yung mga pelikulang nauso, yung Hunger Games. Kung napanood niyo yung Hunger yan, Games, 'di ba? Ultimately, kahit anong mangyari, isa lang ang pwedeng maging winner. Correct. Oo. So that would mean na yung mga kalaban, kahit kaibigan mo pa sila, 'di ba? Kailangan mo silang tapakan or iwan. Oo, parang politika. Ayan. Walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kalaban Ay, kasi totoo. sariling interes Totoo. lagi ang uunahin mo. Saan ba ako magbe-benefit? Oo. Kanino ako sasama? O yun. Kahit na dati naman, Correct. okay kayo. Oo. 'Di ba? Kahit Ayan. dati naman may pinagsamahan talaga kayo. Oo. Ang nakasalalay dito sarili mo na eh. Correct. Oo. So paano ko poproteksyonan ang sarili Ayan. ko? Kaya ko sinabi to, kaya namin kino-call out to na next time dapat hindi po tayo maging fanatic pagdating sa mga politiko. Ayan. Huwag po tayo maging fan. Kasi pwede talagang Kasi may personal agenda yan sila yung para correct. sa sarili nila eh. Sinasabi mo ba na lahat ng politiko ay may personal agenda? Yes, lahat naman eh. Pero kasi siguro para sa mga magiging butante, hindi ang loyalty natin dapat hindi doon sa politician, hindi sa pangalan, hindi sa Hindi sa tingnan apelyido. natin kung anong makakatulong, Kung ano yung talaga, no? At saka dun sa mga, kunyari, politiko na may personal agenda, given naman na yan, lahat naman yan eh. I think, Jegs, even if, in as much as they try to be as a good public servant, minsan kasi yung sistema eh. Oo. So, yung sistema yung kakain sa'yo. So, Oo. mahirap matatalo ka ng sistema. So, given na may mga personal na agenda, pero wag din natin kakalimutan yung agenda ng bayan. Oo, para at least maging matuto din tayo pag halimbawa, pag mga nag-comment ka sa social media na hindi maiwasan, doon ka sa issue, hindi sa tao. Yan. Ayan. Para nang sa ganyan mawala yung bias mo kung minsan. Hindi yung masyado kang fanatic na sa isang politiko. Ayan. So, Naalala ko tuloy yung madami ang nag-comment ng hindi maganda tungkol dun sa napaka-creative nating Startista Gallery, 'di ba? Oo. May mga nag-comment talaga ng mga hindi maganda. Naiisip ko lang, grabe tayo mambash sa ganyan. Pero yung mga niluluklok natin,
Di ba? Ang dami nating sinasabi pero alam mo yun, parang grabe, as if naman artist tayo kung makapag-comment, correct. di ba? Mhm. Pero pagdating dun sa mga niluluklok, yung mga nilalagay sa posisyon, ang iniisip ko lang, Jegs, baka naman hindi naman problema ng politician, baka wala na rin naman talagang gustong tumakbo na mabuting tao? Ay, di ko na sinasabi masama sila. Hindi, parang halimbawa, ako, minsan iniisip ko, bakit madami na inis, for example, kay Donald Trump? Pero kasi sino ang lalaban din? Oo. Di ba gets mo, Jegs? Kaya nga, Parang, call out to para sa lahat, especially yung mga kabataan. Oo. Yung mga younger politicians. oo, na baka naman po. Oo. Kasi Step up. baka naman Yun kasi yun. walang choice eh. Kasi ito lang naman din talaga yung mga mga choices. So, ang pipiliin mo na lang para sa'yo is the lesser evil. Oo, tama. Ganon. Oo. Kaya Eh, para to panawagan to para sa lahat. Oo. Oo. Future generation. Ano na? Correct. Diba? Kasi kami, madami na naming kamalian eh. So, future generation, ano na? Eto pa rin bang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was Ayan, Tumitigas oo. yung frozen shoulder ko sa mga topic. Sakit sa ulo. Oy, bumisita ka na kay Sir Mark yung sa yung Oo nga eh. Actually ako pupunta ako dun sa Friday. Ay, sa Friday. Kasi 'di ba, ang sinabi parang kailangan may ilang araw kang hindi maliligo, yung sigurado kang hindi magbabasa. So medyo sineset ko muna yung mga schedule. Hindi, pag tawag dito, pag nagpabintusa ka, yan. Pero pwede namang pag wag ka magpabintusa, kasi pag nagpabintusa, hindi talaga dapat pwede kang maligo. Nang Parang ng ilang oras. Hindi, minsan araw eh. Balak Mga naman din dalawang magpabinto araw, sa mamaya. Oo. Kaloka. Anyways. Siya. Oo. Basta. Sa akin, ang daming i-adjust Ako dito kasi yung nga eh. ako nararamdaman ko Yung sa... kasi simula nung nag-shift ako Uy, from wait four-wheel. lang. Masabihin mo nga muna kung saan yan. Kasi alam Ayan. mo, simula nung parang na-mention natin, di syempre nakalimutan ko na, hindi ko naman Oo. nailista. At hindi Sa pa ako ma- nakapunta. Oo, Saan sa- daw yun? Therapeutic sa health and wellness pa. Diyan sa may buting lang, sa may therapeutic. crossing sa may buting. Madali lang siya hanapin. Yung ilalim niyan, yung super, yung pinamimigay na sombrero nila Uncle Dagol. Supercut. Supercut, Oo. oo. So sa taas niyan yung kila Sir Mark. Oo. Ayan. Therapeutic health Oo. and wellness. Oo, yan and wellness. Yun. So bone correcting. Kasi ako naramdaman ko, simula nung nag-shift ako sa 4 wheels to 2 wheels, syempre nag-iba yung posture correct, ng mo. correct. So parang sabi ko, Nararamdaman oo. mong may something. Sabi niya, sir, i-adjust natin yan yung sa may elbow. Ang dami Ang sa dami leeg mo. i-adjust. Sabihin mo sa kanya Jegs, wait lang sila. Okay, sige. Ayusin ko lang yung schedule. Pero medyo hirap na rin talaga ako eh. Ayan, oo. Ba yan? Mga So- topic natin. Inaamin natin online. Oh. Mamay, offline na lang natin pag-usapan. Kalurke. Ayan. O siya, Ayan. salamat na marami mga kabisyo ha. Ingat po kayo today. Ayan. Bye. Metro's #1 Love Radio. Bye!